Siyempre kung ako tatanungin kung pabor ba ako na buwagin na ng Senado dahil nga dito sa naging desisyon nila na i-archive itong impeachment case ni VP Sara, siyempre una sa lahat, pabor na pabor tayo na mabuwag na ang Senado. Bakit? Kasi obviously, kung naalala nyo, pinagay sa kanila yung impeachment case ni VP Sara bandang mga February. No? So, kumbaga ilang buwan yung nakalipas. And dahil nga forthwith, itong impeachment na ito ni VP Sara, nakita natin kung paano nila i-delay, no? Kung paano nila dinelay yung impeachment na umabot ng ilang buwan. Pero, itong pagde-desisyon para nga i-archive, napakabilis, parang mga ilang days lang, diba? Nakapaglabas na sila ng resulta. Ito pa, kung maaalala nyo, itong desisyon ng Supreme Court, walang pasok na time na yon kasi dahil sa bagyo sinuspende po ang mga pasok ng mga government offices. Pero magtataka ka, nakapaglabas agad sila, may hatol kagad sila ng desisyon, diba? Biruin mo ilang pages yun, hundreds yun yung pages nun, so 100 plus yung pages, and in just 3 or 4 days nakapaglabas ka kagad ng desisyon, tapos suspended pa nun ang mga government offices. Di ba doon pa lang magtataka ka na? Kaya nga ako, ayoko man magbanggit, pero syempre tayo bilang mga mamamayang Pilipino na syempre nagbabayad tayo ng buwis. Halos lahat ng mga binibili natin sa trabaho, may tax yan eh. Syempre yung mga sumasahod galing sa tax ng bayan, syempre gusto natin makita na nagtatrabaho sila ng maayos. Na gagawin nilang accountable itong mga politiko na may ginagawang hindi maganda, na ginagamit yung posisyon nila para makapanlamang ng kapwa Pilipino. Diba? So, yun yung dahilan ko talaga kung bakit, syempre, una sa lahat, pabor ako na bumagin na nga ang Senado. Dahil nga, sa nakikita ko, ilan lang naman sa kanila ang nagtatrabaho talaga. Mas marami sa kanila, ang loyalty ay nasa iisang tao lang. Kasi diba, kung para sa Pilipino ka talaga, gugustuhin mo na malaman kung anong katotohanan para matapos mo yung issue na yan. Sabi ko nga, yung issue kasi sa issues of funds, sa confidential funds, kung sinagot lang yan mula pa nung umpisa, nung hearing, budget hearing, kung sinagot yan, tingin nyo ba aabot pa yan sa impeachment? Aabot pa ba yan sa kasalukuyang nangyayari ngayon? Hindi. Pero ang nangyari, yung mga dokumento na pinasa, kasi may magsasabi na naman dyan, bakit daw si BP lang yung pinupuna, bakit si BP lang yung kini-question? Syempre siya lang yung hindi nakapag-comply sa mga kailangang dokumento. Siya lang yung hindi nakapagpasa ng mga dokumento na hinihingi. Pero mo magpapasa ka ng dokumento, iba yung ipapasa mo sa COA, iba yung ipapasa mo sa Senate at saka sa House, hindi magkakatugma. Kahit sino magduda, tapos magtataka kayo bakit siya lang. Nag-hearing nga, diba? Mismong ASEC niya hindi alam kung saan napunta yung nawawalang pondo. Ano ba naman yan? Pwesto kayo dyan, nagtatrabaho kayo dyan, hindi nyo naman pala alam yung gagawin nyo. Hindi nyo naman pala kayang gampanan yung tungkulin nyo sa mga Pilipino. Kaya nga isa lang ang isinisigaw ng karamihan sa atin, transparency. Kaano ba kahirap yun? Diba kung wala kang ginagawang masama, napakadaling sagutin yung mga itinatanong sa'yo. Kaso kahit ikaw mismo, basic mo mismo, empleyado mo mismo, walang alam. Nandyan ba kayo sa pwesto dahil may kakilala kayo? Nandyan ba kayo sa pwesto dahil may backer kayo? Naging ASIC ba kayo dahil may kakilala kayo sa loob? Kasi kung ikaw talaga yung tipo ng taong alam mo yung trabaho mo, alam mo yung tungkulin mo, yung function mo, diba, hindi magkakaroon ng ganyang problema. Masasagot mo sana lahat ng itinatanong sa'yo. Kaso ang siste, parang nilagay ka lang dyan dahil kakilala ka. Nilagay ka lang dyan dahil close kayo, may pinagsamahan kayo. O kaya dati ka na niyang staff, kahit na hindi naman kapareho ng experience mo, ng pinag-aralan mo, yung posisyon kung saan ka nilagay, doon ka na lang nilagay. Diba? Yun lang naman eh. Accountability, transparency. Kung wala talagang ginawa, nung umpisa pa lang, inilabas na ang katotohanan. Pero dahil sa pinatatagal,
obvious na may pinagtatakpan. Kaya ako kung tatanungin ako ulit, oo, pabor ako, nabubugin na ang Senado. Dahil hindi naman lahat nagtatrabaho. At karamihan ng nandyan ay may kinikilingan, may prinoprotektahan. Actually guys, kung ako yung tatanungin nyo kung pabor ba ako na buwagin yung Senado na yan, walang isasagot ko oo. Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo hindi na sila nagtatrabaho para sa taong bayan. Ha? Kasi nagtatrabaho na lang sila para sa iisang tao eh. Sino yung tao na yon? Sino yung korap na tao na yon? Sino yung magnanakaw na yon? E sino pa? E si BP Sara. So, ano pa ginagawa nila sa Senado? Patambay-tambay na lang. Payaso na lang sila dun, display na lang. Samantalang kami, na mga nagbabayad dito ng tax, umaasa kami na makukuha namin at makakamit namin ang katarungan. Tapos si BP Sara pinagtanggol, pinagtakpan, binasura yung binasura yung impeachment. Para saan pa yung pag-aantay na yan? Eto first of all, ano pa ginagawa niyo dyan? Mahiya naman kayo sa mga balat nyo. Isipin nyo mga senador kayo. Dapat kayo yung isa sa mga nagpapatupad ng batas. Di ba? Kasi hindi naman kayo makakatungtong dyan nang wala lang. Magkapal naman na mukha nyo. Kumakain kayo galing sa pera ng taong bayan tapos di nyo ginagawa yung trabaho nyo. Gigil nyo na naman ako. Sir, pabor ka ba na buwagin na lang itong Senado? Dahil nga dito sa naging desisyon nila sa impeachment case ni BP Sara na i-archive na lang daw. Tingin nyo po ba tama yung desisyon nila? Tingin nyo po ba matalino yung bigla-bigla nilang pagdedesisyon? Para sa akin, pabor ako sa pagbuwag sa Senado. Dahil sa tila pagiging inutil nito sa pagganap ng tungkulin bilang check and balance sa kapangyarihan. Ang pagbasura sa impeachment case ni Sara Duterte nang hindi man lang isinasalang-alang ang mga ebidensya nagpapakita ng bulok na sistema at ng pagkiling sa mga makapangyarihan. Sayang ang pondo ng taong bayan kung hindi naman ginagamit ng Senado para sa kapakanan ng taong bayan. Ayan ma'am, magandang tanghali po. Bali nitong Miyerkules po, nagkaroon po ng pagpupulong dito sa Senado patungkol nga po dito sa naging desisyon nila para sa impeachment ni BP Sara. At ang naging resulta nga po ay ang pag-archive nito. Bali, kayo po ba ma'am, pabor ba kayo na buwagin na lang itong Senado? Dahil nga po sa naging desisyon nila dito sa impeachment case ni BP Sara. Bakit pa ba may Senado? Kung hindi naman nila nagagawa ang kanilang trabaho. Masakit makita yung mga politikong dapat naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. At yung mga nangako nung kampanya na magiging tapat sa kanilang tungkulin ay pinaglilingkuran nito ang mga kurap. Matagal ng isyo ang korupsyon, ang saklap lang ay pinapaboran pa nila. Talo lang tayo mga Pilipino, kaya tandaan ninyo. Ang mga politiko may sariling interes para sa susunod na maghahalal tayo ay yung tama at tayo naman ang ipa-priority. And sir, magandang hapon po, no? Bali, aware naman po sila sa nangyari nga po dito sa impeachment ni BP Sara. Bali, ito po tanong ko lang, no? Pabor po ba kayo na buwagin na lang ang Senado? Dahil nga po dito sa pagbasura sa impeachment case. Sa tingin ko, kung hindi nagagawa ng Senado yung mandato nila at pumapanap sila sa korupsyon, dapat talaga buwagin na yung Senado. Anong silbi nila dyan? Palamuti lang. Kami ang kawawa. Masahod sila galing sa taxpayers money pero hindi nila magampanan ng trabaho nila ang maayos. Hello ma'am, magandang tanghali po. Bali, anong Miyerkules po kasi nagdesisyon ang Senado na i-archive itong impeachment ni BP Sara. Sa inyo pong palagay, kayo po ba ay pabor na buwagin na lamang ang Senado dahil sa naging desisyon nila? Napakagandang tanong yan. Napakagandang tanong yan. Sa tingin ko kung hindi naman nila nagagawa yung trabaho nila bilang isang senador dyan sa Senado, syempre, kailangan na nilang buwagin yan kasi paano sila sa isang corrupt na official isang corrupt na official ang pinapanigan nila, hindi yung batas. Ano pa nga ba silbi nila dyan? Palamutik. Sumasahod galing sa taxpayer money tapos hindi nila nagagawa ng trabaho. Hindi nila nagagawa ng ayos yung trabaho nila.
Diba? Sipin nyo paapalan na ng talaga ng mga yon. Parang na sila mga payaso dyan Di na sila senator ng Pilipinas. Alam niyo bakit? Senator na sila ng VP. VP, ayan, sunod-sunuran sila dyan Kami kawawa. Kasi habang sila nagpapakasasarap buhay, papakasasa sila. Kung totoong walang binubulsa, ang VP, napadaling sagutin, yung mga pasong ipinupulsaan niya. Diba? Sa gitna niya sasagutin niya lang yun ng maayos. Wala. So, sa barangay niyo, ano yun totoo? Since binasura na rin ang Senado, wala na lang yung katotohanan. Binaon na lang sa limo, kaya pabor na ubogin